So, welcome po mga kahiyas at salamat pong muli sa pagsama niyo sa akin dito sa ating munting adventure kahit na biglaan lang. So, kararaan lang po ng dalawang bagyo at may nakapagsabi na bumaba na daw po ng bahagya ang tubig at may lumitaw na pong gravel bar. So, tara, samahan niyo ako at tingnan natin kung anong mga hiyas ang naghihintay sa atin. So, ayan, ako po, ang ginagawa ko, yan, mamimili po muna ako ng isang lugar kung saan ako uumpisa. Tapos dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang sa paglalakad kasi pagka nagmamadali po tayo, lalo na kung hindi na ganong kalinaw yung mata natin, mas mahirapan po tayo maka-spot. Ayan, oh. So ganyan lang, pagkatapos ginagawa ko pagkatapos ng isang diretso, yun, pabalik naman hanggang sa mapunan ko po, madaanan ko lahat nung gravel bar. So sige po, balikan ko kayo pag kami nakita na tayo. So ayan, parang may naispatan po tayo ngayon. Parang may pagka-waxy siya. Yan, meron po akong dila ng sprayer. Binili ko lang to 40 pesos kasi naiwan ko po yung pang spray ko. So aksidente lang po kasi yung pagdaan natin dito, hindi ko po plinano. Pati yung mga panghukay ko naiwan. Yan, hanap na lang tayo ng pwedeng pangkalkal. Kaso nung inisprayan ko parang hindi naman siya translucent. Yan. Para siyang brown jasper. Ay hindi, sorry, wala. Ganyan talaga minsan, trial and error lang. Sana pa tayo. Yan, ito po, matitingkad kasi talaga yung kulay ng mga jasper. Nakita nyo na po ba? Yan, ito po isang example ng red jasper. Pero hindi ko na po ito kukunin kasi marami na po tayo nito eh. Kaya in-sprayan, kikita mo na yung pagka-waxy niya. Ito, mayroong parang quartz na nasa hose crack. Parang ano siya, low quality quartz. Nasa crevice na ang hose crack. Hindi ko na rin po kukunin ito kasi marami na tayo mga quartz. Hanap pa tayo na makakita ng maganda-ganda. So napapansin ko marami pong mga jasper dito. Ito isa pa pong example ng jasper. Yan. Kita nyo, waxy siya. Ito, ewan ko kung ano ito. Hindi. Ito naman po isang klase ng shirt. Yan. Yan, dati ito akala ko Calcedony shirt siya. May pagkaano po ito, semi-translucent to
opaque. So may mga parts siya na nape-penetrate ng ilaw, tapos meron din po mga parts na hindi nape-penetrate ng ilaw. Ayan. So ano pala siya, nung in-sprayan ko, Calcedony po siya, iron stained nga lang. So kadalasan yung mga ganitong klaseng Calcedony dito po sa may parte ng Bulacan, kapag ka hinati po natin to, yan, minsan po yung nasa loob nya maganda, clear, puti. Kumbaga yung meron lang pong iron stain yung nasa balat lang nya. Pero pagka hiniwa po, yan, kadalasan kulay puti po yung nasa loob. Kung napapanood nyo po minsan yung mga vlog ni Sir David Boy Bato, yung Sir David po yung na-feature sa programa ng Eyewitness, yung in-interview po ni Atong Aurelio pagdating po sa mga gemstones. Yung huli po niyang palabas doon, yung title is, hindi ako nagkakamali, River Treasures. Yan. Yan. So pagka pumunta po kayo sa channel niya, makikita niyo yung ibang vlog niya doon na may mga Calcedony po siya na kapag kakinat niya, yung loob po is white, nasa labas lang yung iron stain. So hindi ko na po iuwi ito. Pagka mayroon na lang mga nag-rockhound dito, sa kanila na lang. So ito mga kahiyas, malayo-layo pa lang nakita ko na siya. So try natin kung may spot po ninyo. Meron tayo, naka-jackpot tayong isa. Yun, sa mga nakapansin, ang galing nyo po, tama, petrified wood. May jackpot tayong isa. Yan. So hindi malabo na marami pa po nito dito. Ang ganda niya, oh. Ganda, bigat niya. So yun po, isa po sa characteristics ng petrified wood, para malaman nyo na hindi siya kahoy, is yung bigat po niya. Malalaman nyo po yon once na hinawakan nyo, binitbit nyo, na mabigat po talaga siya compared sa pangkaraniwang kahoy. Pero yung itsura niya, katulad po nito, yan, makikita nyo na mukha pa rin talaga siyang kahoy. Tsaka pagka yun nga po, nilubog mo siya sa tubig, ulubog siya kasi nga bato na siya eh. Kahoy na naging bato. Ang ganda, oh, laki niya. Kunin na natin to. Pagkak pa tayong isa. So napansin ko lang po yung bato na to na may pattern siyang kakaiba. Ang ganda tingnan, pero hindi naman po siya gemstone kasi napakagaan niya. Parang meron lang siya mga cracks na penetrate ng iron staining. Ito, uwi ko to, maliit lang naman. Kasi ito pong sa katabi, napansin ko, ito po yung chert. Itong kapain, malalim siya. Yeah. Shirt ba? Shirt nga ba? Yung mga maliliit pa lang ano dito, isda.
Di ganun kalinis yung ilog pero may mga isdang maliliit. Sorry, hindi siya chert. So yung mga ganito naman po, quartzite. Yan. Mga dati po tong sandstone na penetrate ng silica rich waters hanggang sa naging quartzite po siya. So hindi po siya katulad nung quartz na makikita nyo talaga yung crystal formations. So another jackpot mga kahiyas. Spot nyo po ba kung ano? Ayan, tama po. Meron na naman tayong another petrified wood na maganda ang size. Dalawa na tayo. Sa ibang lugar po napakahirap po maghanap nito. Yung isang lugar nga po sa dito rin sa may Bulacan, parting San Miguel, na pagkukuhanan ko ng mga agates yun, pero wala naman pong petrified wood. Ang ganda rin ito. Ayos, ayos. So ayan, meron po ulit, kaso hindi po siya petrified wood. Wood lang po talaga siya. Ayan, nakita natin yung gaan siya. Tapos pagka hinagis mo siya sa tubig, ayan, lulutang siya. So hanap pa po tayo. Kasi yung dalawang petrified wood kanina, hindi po sila nagkakalayo Tsaga-tsaga lang, dahan-dahan lang. Ayan, huwag pong magmamadali. Tapos minsan nakakatulong din po yung sinag ng araw. Ayan, huwag nyo pong hanggat maaari, maganda wag niyo pong maharangan para hindi po matatakpan ng anino ninyo. Kasi pagka naiilawan po siya nung araw, nasisinaga ng araw, lalo na po yung mga gemstones na translucent or semi-translucent, talagang may kinang po siya may kislap. Kaya mas madali nyo po silang makita. Ito bubog, ganda, kulay asul. Tsaga-tsaga lang yun. Pag na-reach yung hanggang dulo, mabalik naman doon naman sa hindi pa nalalakaran ulit. So marami po akong napapansing mga dito, mga jasper, particularly yung red jasper. Yan, katulad po nito. Yan. Kaya pag may mga nakikita po kayo mga ganon, isa na po yon sa mga signs na may chance na makita kayong magagandang klase ng quartz, chalcedony, yan, agates. So katulad nung nasabi ko po kanina, ito pong ilog na to karugtong nung ilog na napagkukuhanan namin ng mga petwood. Kaya yun po, nakadalawang jackpot na tayo sa petwood.
So ayan, mga basag po na mga chip ng mga Jasper. Ito, parang maganda yung pattern nito ah. Basahin natin. Iniwan ko na yung pang spray ko doon kasi lapit lang naman po dito sa tubig. Mga butete pa oh. Kaso yan, maganda yung pattern niya. May pagka appreciated Jasper siya. Uwi na natin to. Sa mapapansin nyo nga po, marami siyang mga maliliit na fractures. Yan, ito po, isa na namang quartzite. Minsan may mga ilog po na kahit ganito wala kayong makikita. So pagka nag-spend na po kayo ng mga for about 15 to 30 minutes tapos wala man lang kayo nakikitang kahit mga ganito or jaspers, eh malaki po yung chance na wala po talaga doon sa ilog na yun. Lipat na lang po sa iba. So ito, hindi ko alam kung iron stain chalcedony or chert. Ito po ang chert. Yan. Ito talaga ang chert. Kikita nyo, waxy rin siya. Ganda ng kulay nyo, orange na orange. May mga part po yan na semi-translucent. So itong part na to, opaque to. Ayan. Ito yung parang makintab na po to na maganda yung pagka-orange. Semi-translucent po yan. So itong may puti na yan, opaque po yan. So iwan ko na lang din po dito. At least makita nyo po yung example kung ano yung itsura ng chert. Yung flint, yun yung ginagamit po ng mga sinaunang tao para gumawa ng apoy kapag pinagkikis-kis. Yung dalawang klase ng flint, yung dalawang flint, yan, naka-umbrella po siya dyan sa chert. So continue po tayo. Yan, ito po mga kahiyas, may isa tayong jackpot. So hindi ko po alam kung clear chalcedony or agate po ito. Tingnan natin. Kapag walang bands, chalcedony. Pagka may bands, agate. So na-spot nyo po ba? I-train din po yung mata ninyo sa katagalan. So tama, ito po. Sprayan natin. So hindi siya chalcedony at hindi din po siya agate. Isa po pala siyang quartz. Milky quartz kasi nga po may mga part siya na puti or milky. So iwan na lang to natin dito. Kanina nung tinitingnan ko parang translucent siya eh. So ito sigurado may mga part din to na translucent. So uwi ko na lang to para mamaya mapakita ko sa inyo. Iilawan natin para iilawan natin sa madilim na lugar para makita nyo na translucent nga siya. Kasi yung iba baka hindi naniniwala. Baka isipin nyo opaque lang yan. Paano nasabing translucent, diba? Sige. So ito na siya. Pakita lang natin na meron siyang part na opaque.
So ito yung hose track kung saan nakakapit yung quartz. And then yung quartz na translucent. Ayan, katulad nung nakikita nyo, nape-penetrate ng ilaw. Okay. So ito pa po, isang jasper na may mga bands siya. So ako dati pinukulot ko po itong mga to. So ngayon hindi na, kasi ang dami ko na pong jasper sa bahay. So pag na-process nyo po to, ginawa nyo ang cabochon for pendant or for rings or for bracelets. Yan, oh. Ang ganda po ito kasi may pattern siya, oh. Nakikita nyo yung bands nya paikot. So pwede nyo pong i-check yung page ni Sir David Delgado, Boy Bato Vlogs, at saka ni Sir Algodon, yung Art Malaya. Meron po sila sa Facebook at saka YouTube. Ito mga kasama, fossil. Fossil bone. Hindi natin alam kung anong pulutan yan. Okay. Ito mga kahiyas, ispatan nyo na po ba? Tama, third jackpot. Ito na naman po tayong another petwood. Yan, so ganyan po yung itsura niya pagka dry. Yan, para medyo matrain po yung mata nyo. Pagka binasa, yan, mas lumilitaw po yung ganda niya. Ito mukhang matagal na po itong nagpatambol-tambol sa ilog, oh. Kasi nawala na po yung mga kanto-kanto niya, yung mga sharp edges niya or mga rough edges niya, nawala na. Naging bilugan na po siya. Ganda. Ganda ng shape niya. Sarap hawakan kasi bilugan. Yan, dito sa portion na to, ito mo makikita yung characteristics ng pagkakahoy niya. Yung wood grains niya mas visible dito kumpara dito sa kabilang side. Ito kasi para makinis siya. Okay, ayos. So hanggang dito na lang po, sir ma'am, pasensya na po kayo, maaga ako magpapaalam dahil yun nga po, sabi ko sa inyo, biglaan lang po yung pagpunta ko dito at may susunduin pa po akong anak sa school. So balik na lang po ako dito dahil meron din po akong kaibigan na gustong matutong mag-rock hound. So maturuan siya ng mga basics kung paano ma-identify yung mga common gemstones or semi-precious gemstones na pwedeng makita dito sa mga ilog sa Bulacan. So yun lang po, mag-iingat po tayo sa pag-rock hound. Sana po may natutunan kayong kahit konti. Salamat po. So ito mga kasama, malayo pala tayo. Ito, pauwi na tayo. Tapos may nakita pa ako, yung katulad po nung sinasabi ko sa inyo, iba yung kinang nila kasi naarawan. So na-spot nyo na po ba? Na-spotad nyo na? Makitang kita po, oh. Ayan, isang Chalcedony. Ayan. Wait lang po, medyo malayo tayo sa tubig, isprayan na lang natin. Ganda niya, oh. Mas malaki yung tawag dito, yung part niya na
yung part niya na pagka translucent. Tapos meron pa siya mga inclusions. So nodule sana siguro to, tapos nabasag lang sa kakauntog niya sa mga bato habang inaagos po dito sa ilog. Ayan, clear siya. Nakikita niya pagka tinapat natin sa araw. Ayan po kung ano nyo, masyadong masinag yung araw eh. So, iwan ko na lang to dito para kapag kayong bumalik po kami dito ng kaibigan ko, mapakita ko pa sa kanya mismo kung ano itsura ng clear chalcedony. So sigurado ako may mga pet wood pa eh, marami kasi nakatatlong pet wood na tayo. So pagka talagang sinuyod natin ng maayos to, yan, tingin ko may mga pet wood pa dyan. So yan, hindi na tayo.